All Anime Recap Tagalog. Isang araw, habang nagmamadali patungo sa kanyang klase si Kenichi Shirahama, ay nakasalubong niya ang cute at bagong transfer student na si Miu Furinji, na nagmamadali patungo rin sa kanilang klase, hanggang sa ito ay naging kanyang kaklase. Ang lalaking nagngangalang Nijima ay isang tagapagbigay ng grado kay Kenichi, at nambubuli matapos si Kenichi ay takot makipag-away na tinawag niyang isang duwag. Sa karate club, si Kenichi ay sumali sa karate na binugbog ng mga estudyante ng club at hinamon ng isa sa pinakamagaling sa karate na si Dame Onji sa isang laban na ang talunan ay dapat umalis sa club. At dahil siya ay isang mahina at talunan ay nangangarap si Kenichi na lumakas, at sa kanyang pag-uwi, ay namangha siya nang makita niyang madaling natalo ni Miu ang isang grupo ng mga tog na nanakit sa matanda. Ibinahagi ni Kenichi kay Miu na nais niyang maging malakas at ibinahagi naman ni Miu kay Kenichi, na mayroon siyang alam na maaring makatulong upang siya ay lumakas, ngunit maari lamang ni Kenichi mabuhay sa mga trainee nito. At pagkatapos ay agad naman tumungo siya sa Ryzen Paco Dojo upang magsanay sa martial arts. Doon ay nakilala niya ang lolo ni Miu na si Hayato Furinji, the Invincible Superman, at Muay Thai fighter Apachai Hopachai, the death god of the Muay Thai underworld, at swordswoman Shigure Kusaka, the maiden of weapons, at ang manyakis na Chinese martial artist na si Ken Saima, the master of all Chinese martial arts, at sining, at karate master Shiyu Sakaki, the 100-degree street fighter, at jujutsu master Akisame Kosuji, the philosophical judo master. Nawala ng malay si Kenichi nang makaharap niya ang mga grupo ng Ryzen Paco dahil sa takot at nalaman niyang doon pala nakatira si Miu at lolo nito ang leader ng Ryzen Paco. Dahil sa desidedo si Kenichi na matuto ng martial arts at lumakas, ay tinanong siya ng lolo ni Miu kung nais ba nitong sumali sa kanilang grupo bilang isang tagasunod ng Ryzen Paco, at sinimulan ni Kenichi ang kanyang matinding pagsasanay sa Ryzen Paco Dojo sa ilalim ng patnubay ni Akisame. Ang pagsasanay ni Kenichi ay nakatuon sa pagbuo ng lakas at tibay ng kanyang mga braso at mga daliri at binti, na latang-lata si Kenichi sa kanyang unang pagsasanay bilang bagong tagasunod ng Ryzen Paco. Ibinahagi ni Akisame kay Kenichi kung paano niya matatalo ang mas malaking kalaban kahit na siya isang maliit, sa pamamagitan ng pagtalo niya kay Apachai sa Muay Thai technique. Samantala, narinig naman ni Miu ang binabalak ni Dame Onji at pagkatapos nagtuturo kay Kenichi ng isang stepong technique upang magmanyobra sa isang mas malaking kalaban at matalo si Dame Onji. Kinabukasan, habang naglalakad si Kenichi kasama si Miu ay patuloy niyang sinasanay ang kanyang paggalaw sa daan at kalaonan na gawa niyang talunin si Dame Onji sa laban, kahit na inamin niya na siya ay teknikal na natalo sa pamamagitan ng paggamit ng isang ilegal na hakbang sa paghagis at umalis sa karate club. At pagkatapos ay binalaan si Kenichi ng dating bully na si Haruo Nijima na ngayon ay nakikita niyang natalo na ni Kenichi si Dame Onji, na ang ibang mas malalakas na manlalaban ay malamang na gusto siyang labanan. Kinabukasan, pinag-agawan si Miu ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakyutan, habang ito ay nagtatanong kay Kenichi kung anong club ang kanyang sasalihan uli. Ngunit natatakot na si Kenichi na sumali sa pampalakasan at napiling sumali na lang sa Garden Club kasabay naman ang pagpapakilala ni Nijima kay Miu. Samantala, sa kabilang klase, ay nangangalay sa galit ang lalaking si Saijo Tsukuba, matapos mabalita ang natalo ni Kenichi ang pinakamalakas na membro ng karate club na si Dame Onji at nanghihinala sa mga kakayahan ni Kenichi. Habang nakabihis na ng kanilang PE class, sina Kenichi, Miu at Nijima, ay nanginginig naman sa takot si Kenichi nang sabihin ni Nijima kay Kenichi na ang bagong papalit bilang kapitan ng karate club ay si Tsukuba, at nais nitong subukan ang lakas ni Kenichi at inisip niyang napakalakas nito na kayang dumurog ng bato, at ang binte ay parang baseball bat at isang black belter. Ngunit umaasa naman si Miu na matatalo ni Kenichi si Tsukuba. Ngunit ang manyakol na Nijima ay gustong mahawakan ang naglalakihang bulkan ni Miu na nakatikim ito ng alikabok. Dahil sa takot ni Kenichi na makaharap niya si Tsukuba ay nalaman ni Akisame ang problema ni Kenichi at agad na nagsagawa ng pagsasanay para palakasin ang mga benti at stamina ni Kenichi sa pamamagitan ng paghatak niya ng gulong sakay si Akisame. At pagkatapos nagsanay naman si Kenichi sa matandang manyakol na si Ken Saima upang palakasin naman ang kanyang mga paa at hita. At pagkatapos nagsanay naman siya kay Apachai, ngunit natakot si Kenichi dahil sa inisip niyang gagawin lang siyang punch simbag nito. Samantala, nalaman ni Sakaki ang problema ni Kenichi dahil sa may naghahamon sa kanya, simula nang matalo niya ang pinakamalakas ng karate club member, at sinabing kinakailangan ni Kenichi na pagdaanan ang lahat ng hirap sa pagsasanay upang lumakas. Umuwi si Kenichi, at nawala ng malay matapos mabagbog sarado sa kanyang pagsasanay, ngunit tuwang-tuwa nang siya ay nagising na buhay.
Tinawag ng ama ni Kenichi ang dojo na isang lihitimo, dahilan upang magalit si Kenichi at nagsasabing kahit isa itong lihitimo, ay makakatulong ito sa kanya sa pagdating ng araw. At siya namang pinagsisihan ng kanyang ama, at umaasang magagamit niya ito sa panahong binubuli si Kenichi. Kinabukasan sa paaralan, sumali si Mew sa club ng off-it gymnastics ng mga babae at hindi sinasadyang maging sentro ng atensyon dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan. Samantala, nakatagpo ni Kenichi si Tsukuba at sinubukan siyang hamonan ngunit sinubukan ni Kenichi na umiwas, ngunit tinawag naman siyang duwag ni Tsukuba na siya namang ikinagalit ni Kenichi at nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawa. At sa kasawiang palad, nabugbog si Kenichi at tinawag na isang mahina at basura ni Tsukuba, ngunit nagulat si Tsukuba nang bumao ng mga kamay ni Kenichi nang subukan siyang pigilan. Sa Ryazan Pako, dinibdib ni Kenichi ang kanyang pagkatalo, na kahit si Mew ay kanyang iniwasan, at nagbigay ng kanyang taos-pusong pananalita tungkol sa kanyang mga dahilan sa pag-aaral ng martial arts, na nagpasya si Akisumi na simulan ng tunay na pagsasanay at ang lahat ng Ryazan Pako ay handang tumulong kay Kenichi. Sinimulan ni Akisami na turuan si Kenichi ng anti-karate na teknik, sa pamamagitan ng isang pagtomba at pagtapon sa isang mabigat na bagay gamit ang statuwang bato. At pagkatapos itinuro naman ni Kenzima kay Kenichi ang deep insa at opensiba na galaw, habang si Apachay ay itinuro din kay Kenichi ang boxing technique. Porsigido si Kenichi na matutunan ang bawat itinuro sa kanya ni Akisami, Kenzima at Apachay. Habang si Sakaki naman ay ibinulgar ang mga statuwang bato ni Akisami, kay Kenichi na araw-araw bumibigat dahil pinapalitan ni Akisami ang mga statuwang bato, hanggang sa nadiskubrihan ni Kenichi ang napakaraming maliliit at malalaking statuwang bato sa isang silid ni Akisami. Dahil sa kaarawan ni Sakaki, sa kabila ng panggigiit niya na hinding-hindi niya sasanayin ang isang katulad ni Kenichi, ay nagpasya si Sakaki na turuan si Kenichi ng isang diskarte na maaaring matalo ang isang gumagamit ng istilong karate tulad ni Tsukuba at ngayon ay isa na siyang guro ni Kenichi. Samantala, nakarating naman ang balita sa isang kapitan ng gang na nagngangalang Kisara, at kasapi ng 7 Fist na membro ng Ragnarok ang pagkatalo ni Kenichi sa membro ng Karate Club, at iniutos kay Tsukuba ang pagligpit sa first-year student ng Judo Club. Sa likod ng kanilang klase, ay natagpuan ni Mew si Tsukuba na binubugbog ang lalaking first-year student ng Judo Club, hanggang sa namagitan si Mew na muntik ng patulan ni Mew si Tsukuba, ngunit nadatnan sila ni Kenichi. At sa pagkakataong ito, ay natalo ni Kenichi si Tsukuba sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga diskarte ng lahat ng kanyang mga natutunan sa isang estilo ng pakikipaglaban. Muling nakarating kay Kisara ang pagkatalo ni Tsukuba, na ngayon lamang nauunawaan na hindi dapat baliwalain si Kenichi sa pagkatalo nito kay Tsukuba, at pagkatapos ay ipinagkalat naman ni Nijima ang pagkapanalo ni Kenichi mula sa Karate Club, at nalaman ang sekretong pagsasanay ni Kenichi mula sa dojo na nalaman nito mula kay Mew, at nakatagpo naman ni Kenichi ang isa pang membro ng Ragnarok na si Takeda, na ngayon ay lalo pang tumitindi ang gagawing pagsasanay ni Kenichi. Bilang isang resulta, ang grupo na tinawag na Ragnarok, at ang pinakamalakas na gang sa prefecture, ay pinupuntirya ngayon si Kenichi, at hinahanap ng mga delinkwente sa kanilang paaralan upang iharap sa taekwondo fighter na si Kisara, at iniwasan ni Kenichi sa pamamagitan sa pagtago niya sa garden. Ngunit si Nijima naman ay nangungulit sa garden club ni Kenichi habang magkasama sila ni Yuki at patuloy pa rin sa pagkakalat ng balita tungkol sa pagkatalo ni Tsukuba mula kay Kenichi. Dahil sa galit ni Kenichi sa panggugulo ni Nijima, ay napagsabihan niya itong wala raw siyang kaibigang alien, ngunit nagulat si Kenichi nang biglang pumasok si Mew na panay namang pagtanggi ni Kenichi. Kalaunan ay patuloy naman si Kenichi sa pagsasanay kasama si Apachay sa Muay Thai at nawala ng malay nang napalakas ang pagsipa sa kanya ni Apachay. Sinabi ng mga guro ni Kenichi na kailangan niyang magmadali sa mga basic na pagsasanay upang siya ay lalo pang lumakas, at sinabi naman ni Sakaki na ang pagsuntok sa pole ay hindi dapat katakutan na ang kanyang ugali lamang ang hindi magtratraidor sa kanya. At ang pagsasanay ng martial arts ay ginagamitan ng puso at lakas ng loob at kinakailangang ihanda ni Kenichi ang kanyang mentality para sa regular na batayan para sa tunay na laban at magkakaroon ng lakas mula sa kanyang kamao. At pagkatapos habang nagpapatuloy naman si Kenichi sa pagsuntok sa pole ay iminungkahi ng kanyang mga guro, na bakit hindi raw sina Kenichi at Mew lumabas upang mag-date at upang malaman nila ang kung ano ang resulta ng kanyang buwan na pagsasanay. Sa pagsapit ng araw ng paggalani na Mew at Kenichi, ay nakatagpo naman nila si Nijima at iniisip ni Kenichi kung bakit alam ni Nijima ang kanilang pagde-date na siya namang iniwasan ni Kenichi kasama si Mew. Samantala habang hinahanap naman ni Nijima sina Mew at Kenichi, ay nakatagpo siya ng mga tog na naghahanap kay Kenichi.
At sa paglalakad ni Mew at Kenichi para maglibang sa kanilang date, ay naantala ito nang matagpuan nilang binubogbog si Nijima ng tatlong tog na kailangan itong iligtas ni Kenichi. Ngunit ipinahayag ni Nijima na may isang matandang lalaki na nag-embite sa mga tog upang labanan si Kenichi upang makita nila kung ano ang resulta ng kanyang pagsasanay na siya namang ikinagalit ni Kenichi sa kanyang mga guro. Ngunit iminungkahi naman ng kanyang mga guro na ito ay isang bahagi lamang ng kanyang pagsasanay dahil sa nais ni Kenichi na maresolba ang kanyang problema at iwasan na masangkot sa mga gulo, ay iminungkahi naman ng lolo ni Mew na kinakailangan ni Kenichi na maghanda para sa kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway. At kalaunan habang nagtutulak ng kariton si Kenichi, ay napadaan siya sa gymnastic club ni Mew na naglalaway habang nagpe-perform ito ng gymnast, at muling napabilib ni Mew ang kanyang mga kaklase sa kanyang performance. At pagkatapos umuwi si Kenichi sa kanilang bahay at namaalam sa kanyang mga magulang upang manirahan sa Reizan Pako Dojo sa loob ng 2 araw, na siya namang ikinalungkot ng kanyang kapatid at pagdududa ng kanyang ama. Dahil iniisip nito kung ano na ang pinagtuturo sa kanyang anak, na nais sana niyang sundan si Kenichi bitbit ang kanyang shotgun. Ngunit hinampis ito ng kanyang ina ng bilao at pumayag na sundan siya ng kanyang kapatid. Sinimulan ni Kenichi ang kanyang 2 araw na pagsasanay, sa tulong ni Mew at sa pamamagitan ng isang instrumentong splitter leg upang makatulong sa flexible na paggalaw, lalo na ang paggamit niya ng kanyang mga hita. At isasagawa ng 16 na oras, habang nakadegree ng 180 ang posisyon ng kanyang mga hita na siya namang ikinatuwa ni Kenichi dahil sa dumidamping malulusog na bulkan ni Mew. Samantala, nahanap naman ng kapatid ni Kenichi ang kinarurunan ng Reizan Pako, at agad na nakapasok kung saan nahuling niyang patuloy ni Mew dinidiin ang kanyang bulkan sa likuran ni Kenichi. At galit na galit dahil sa nakita niyang napakalusog ng katawan ni Mew na ang lahat ng guro ni Kenichi ay nakyutan sa kanyang kapatid. Nalaman ni Kenichi na si Mew ay wala ng mga magulang na tanging ang kanyang lolo lamang ang kumokop-kop sa kanya, at nasaktan ng matanong ni Kenichi ang patungkol sa kanyang mga magulang, na labis naman ang pagsisi ni Kenichi dahil sa kanyang pagtatanong. Samantala, matapos umuwi ni Shigure mula sa kanyang pagsasanay ay nag-alala sa kalagayan ni Kenichi, kung nakayanan ba nito ang matinding pagsasanay na siya namang napansin ni Hayato, na tanging si Kenichi lang ang taong nagbigay ng liwanag sa buong Reizan Pako. Tuwang-tuwa si Kenichi habang kumakain kasama ang buong grupo ng Reizan Pako habang nag-aagawan ng pagkain at namangha sa kakayahan ni Mew sa pagluluto, at nag-i-imagine na makasama si Mew sa pagtulog. Ngunit dahil sa nag-iisip si Kenichi, ay tinawag siya ni Mew patungo sa bubungan upang kumain sa ilalim ng buwan, at nanghingi ng patawad tungkol sa kanyang pagtanong kay Mew tungkol sa kanyang mga magulang, na ang dalawa ay tuwang-tuwa na nagpapahayag sa kanilang pagkakakilala bilang magkaibigan na kahit papaano ay napasaya niya ang lahat sa dojo. Samantala, nire-record ni Nijima ang pagbugbog ng grupo ng Ragnarok kabilang na si Takeda the Puncher, ang mga di kilalang lalaki kasama ang batang membro na si Koga at Ukita, at patuloy na hinahanap si Kenichi. Kinabukasan, ay patuloy naman si Kenichi sa kanyang pagsasanay, na ngayon ang lahat ng guro ng dojo ay nagsalit-salit sa pagsasanay kay Kenichi kasama si Mew. At nang maglaon habang naglalakad naman sina Kenichi at Mew upang mamili, ay nagwagayway sila ng kanilang mga braso, na ito ay isang mahalagang ehersisyo para sa pagsasanay ni Kenichi. Ngunit nabigla sila nang makasalubong nila ang miyembro ng Ragnarok na si Koga the Kicker at ang kanyang gang. Napapaligiran sila ng kanyang mga gang, at ang batang si Koga ay nagkaroon ng pagnanasa kay Mew, at nagpa siyang hamanin si Kenichi sa isang kasunduan na kung matalo si Kenichi ay mapasa kanya si Mew. Ngunit napadaan naman si Sakaki at sila ay iniwan, at agad na inatake ni Koga si Kenichi hanggang sa nagpa siya ang dalawa na lumaban, na napatumba ni Kenichi si Koga gamit ang pagwagayway ng kanyang braso. At si Mew naman ay mabilis na napatumba ang mga delinquenti ng mag-isa na ikinatakot ni Koga, at ikinagalit naman ni Kisara nang maibalita ni Koga sa kanya, na ngayon ay lalong napabilib si Kisara kay Kenichi at inutos kay Takeda na tapusin si Kenichi. Itinuro muli ni Sakaki kay Kenichi ang depensa at opensa gamit ang pag-alaw ng katawan ni Kenichi kasama si Mew, at ganun din si Akisami, habang si Apachai ay ginado namang magsanay kasama si Kenichi. At nang maglaon, ay nadatnan ni Kenichi si Dame Anji na sinira ang lahat ng mga halaman sa kanyang garden sa paaralan habang hawak nito si Yuki. At ikinagalit naman ni Kenichi nang durugan ni Dame Anji ang kanyang espesyal na Snow King Orchid upang maghiganti, ngunit dahil sa kanyang matinding pagsasanay ay muli niyang natalo si Dame Anji sa isang suntok sa tagiliran. Makalipas ang ilang araw, ay tuwang-tuwa si Kenichi nang magsimulang tumubo muli ang kanyang orchid, at nagpa siya na ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanyang sarili.
Kinabukasan, habang nasa paaralan si Kenichi ay patuloy pa rin siyang hinahunting ng grupo ng Ragnarok. At ang lalaking nagngangalang Furukawa Takashi, na isang ordinaryong tao na nagnanais na maging isang membro ng Ragnarok ay nagnanais na talunin si Kenichi upang makilala ng kanyang mga kapantay. Ngunit ang lahat ng kanyang mga gang ay agad na tinalo ni Mew at dahil siya ay mahina, gumamit siya ng kutsilyo para salakayin si Kenichi. Ngunit dahil sa takot ni Kenichi sa sandata, ay na-freeze siya at mabilis na sinaklolohan siya ni Mew at dinasarmahan si Furukawa gamit ang bakos ni Kenichi, at napahiya sa katotohanang kinakailangan siyang iligtas ni Mew na nalaglag ang kanyang pantalon, at itinuring ni Kenichi ang kanyang sarili na isang duwag. Dahil sa itinuring na isang kahihiyan ni Kenichi nang iligtas siya ni Mew, ay inalok siya ni Shigure na sanayin siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga gumagamit ng armas. Ngunit nang sisimula na sana ni Shigure ang pagsasanay kay Kenichi, ay pinagbawalan naman siya ni Mew na gumamit ng tunay na sandata, ngunit iminungkahi naman ni Hayato na nais niyang masanay si Kenichi na lumaban kaharap ang kalaban na may sandata at iminungkahi niyang gamitin ni Shigure ang kanyang sandata. At salamat sa pagsasanay mula kay Shigure, ay nalampasan ni Kenichi ang kanyang takot sa mga kutsilyo. At pagkatapos inalok naman ni Akisami si Kenichi na mag-shopping habang tumatakbong hinahatak ang gulong bilang isang basic training sakay si Akisami. Samantala, habang naglalakad sina Kenichi at Akisami, ay nakasalubong nila ang grupong nakaharap nila noon ni Mew, na nagtatanong kay Izumi at Himeno sa kanyang kinaroroonan, at ipinakita ni Akisami ang kanyang kakayahan sa pamagitan ng pagbali ng buto laban sa kanila. At hinarap ang higanteng sumo wrestler at ipinakita kay Kenichi kung paano niya pinatumba ang malaking kalaban gaya ng itinuro nito kay Kenichi at kung paano labanan ang kalaban na gumagamit ng baril. At pagkatapos ay ipinaliwanag naman ni Sakaki kay Kenichi ang tatlong magkaibang uri ng mga kalamnan. Una ay ang puting mabuting kalamnan, na nagpapagalaw ng biglaan at mabilis na pag-alaw ngunit ito ay kulang sa tibay. At ang pulang kalamnan naman ay may tibay ngunit walang gaanong kapangyarihan. At sa pagitan ng dalawa ay may kalamnan na kulay pink na may kaparihong katangian, na siya namang ginagamit raw ni Akisami sa kanyang pagsasanay sa loob ng 20 na taon, na kahit ito ay isang payat ay siksik ang kanyang kalamnan na kahit ang 1 miligram ng kanyang kalamnan ay nasayang. Na siya namang isa sa kinakatakutan raw ni Sakaki na makalaban. Sa pag-uwi ni Kenichi patungo sa kanilang bahay, ay muli niyang nakasalubong si Furukawa bitbit ang kutsilyo, ngunit sa pagkakataong ito ay madaling niyang nadisarmahan, at kalmadong hinarap at iniisip ang mga natutunan niya kay Shigure at Akisami, habang pinapanood siya ni Mew. Pagkalipas ng ilang araw ay nagsasanay si Apachai sa mga statuwang bato ni Akisami na natatakot na masaktan si Kenichi at nagsasanay upang pigilan ang kanyang sarili upang turuan niya si Kenichi ng Muay Thai. Habang sa paaralan, ipinagpatuloy ni Takeda at Koga ang paghahanap kay Kenichi kasama ang kanilang kaibigan na si Yukita the Thrower. At pagkatapos ay ipinaalam naman ni Nijima kay Kenichi na ang taong kanyang makakalaban ay si Takeda, na isang dating boksingero at nagmadaling tumungo sa Reizan Papo. Na ngayon ay naniniwala si Apachai na ang estilo ng pakikipaglaban ng Muay Thai ay magiging pinakakapaki-pakinabang laban sa isang boksingero, at magsisimula na ang kanilang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Akisami kung paano nagmula ang Muay Thai, na ito ay dinabilop raw ng sundalo ng Siamese Kingdom, na ngayon ay tinawag na bansang Thailand at isang ancient martial arts na pinangungunahan ng Haring Sinerswan, at itinuro naman ni Apachai ang mga basic step ng Muay Thai gamit ang siko at tuhod na kayang pumatay ng kalaban. Samantala, nagkatagpo sina Takeda at Shinnosuke sa hideout ni Kisara upang pangunahan nila ang paghahanap kay Kenichi, na nagkaroon ng mga maanghang na salita ang dalawang membro ng Ragnarok, kung sino ba ang malakas sa kanila habang si Kisara ay galit na galit sa kanyang paglalaro. Sa panahon ng sparring ni Kenichi at Apachai, ay nabigo si Apachai nang di sapat ang kanyang sarili na magpigil, at aksidenteng nasuntok ng malakas si Kenichi na sanhi naman ng pagkawala ng malay ni Kenichi na mabilis namang nagsagawa ng unang lunes si Akisami. Matapos ang kanyang paggaling ay nagka-amnesia si Kenichi at hindi niya naaalala ang nangyari. Pagkatapos itinuro naman ni Hayato kay Apachai ang isang paraan ng pagpipigil, tulad ng paglalaro ni Apachai sa mga bata sa party, na ang rason kung bakit hindi mapigil ni Apachai ang kanyang sarili dahil sa kanyang nakaraan noon na siya ay nakapatay, at si Kenichi ay naghanda upang sanayin muli ni Apachai, na pinamamahalaang mapigil ang kanyang mga kamao, ngunit sa huli ay tumilapon pa rin si Kenichi at tumagos ang ulo sa isang pader gamit ang kanyang tuhod. Samantala, galit na galit si Okita nang nagpatulog-tulog lang si Takeda sa paghahanap kay Kenichi, habang si Kenichi ay patuloy na nakikipagsapalaran sa pagsasanay kay Mew bilang paghahanda sa laban niya kay Takeda.
Kinabukasan nakatagong nagre-resist sina Mew at Kenichi sa isang lumang bodega ng kanilang paaralan, habang si Kenichi ay muling nag-i-imagine na makascore kay Mew, ngunit ang alien na kaibigan ni Kenichi na si Nijima, ay biglang dumating at ibinalita muli ang tunay na kakayahan ni Takeda. Na ito ay isang rising star sa boxing at nanalo sa Rocky Pro Boxing Tournament, at isang hindi kapanipaniwalang fighter na may pangalang, Elusive Left. Sa paaralan, plano ni Shimoyama at Tanaka na makipagkaibigan kay Kenichi para maging mas malapit kay Mew. Ngunit sila ay hinustage ni Okita para maakit si Kenichi na magpakita ng mabasa ni Kenichi ang isang sulat. Nasa kabila ng katotohanan na ang dalawa ay dating nang aapi kay Kenichi, at pagkatapos si Kenichi ay dumating sa rooftop upang iligtas sila. Sinugod ni Okita si Kenichi, ngunit siya ay madaling napatumba ni Kenichi sa pamamagitan ng isang Muay Thai move, bago nilabanan si Takeda na iginiit na maglaban sila gamit ang mga patakaran ng isang boxing match. Sinisikap ni Kenichi ang kanyang makakaya upang masuntok si Takeda, ngunit masyadong mabilis si Takeda para sa kanya na kahit kanang kamay lamang ang kanyang ginagamit. Matapos ang mahusay na pagsuntok ni Takeda kay Kenichi, ay naalala ni Kenichi ang kahinaan ng isang boksingero, na sinipa niya ang binti ni Takeda, na ang mapanirang kapangyarihan ng mababang sipa ay nagkakabisa, na nagpapabagal sa mga pag-atake ni Takeda. Ngunit nang muling umatake si Kenichi ay biglang tumunog ang bell na sanhi naman ng pagkaligtas ni Takeda sa atake ni Kenichi gamit sana ang Muay Thai technique at pareho silang nagpahinga sa laban. Dahil sa panginginig ng binti ni Takeda, ay napabilib siya kay Kenichi bilang isang fighter, habang si Apachai ay gumawa ng isang doll dummy para sa isang sumpa, dahil nag-alala siya sa kalagayan ni Kenichi kung makakayanan bang labanan nito ang membro ng Ragnarok na si Takeda. At pagkatapos tinanong ni Kenichi si Takeda kung bakit siya umalis sa boxing, na ibinunyag naman ni Takeda kung bakit siya umalis sa pro boxing at kung bakit hinahamak niya ang mga taong tulad ni Kenichi. Dahil siya ay inabandona ng kanyang matalik na kaibigan, matapos na saklaluhan niya ito sa isang insidente na nasangkot ang kanyang kaibigan sa isang rambulan, ngunit naputol ang kwento ni Takeda nang muling tumunog ang bell, at muli silang nagpatuloy sa kanilang laban. Nasira ni Takeda ang bakod ng bubungan at muling ipinakita ang nangyari kung bakit inabandona siya ng kanyang kaibigan, dahil sa isang rambulan, nang sanggain niya ang isang paghampas ng mga tog na bomb ali sa kanyang kaliwang braso. At ngayon ay tinanghal ang kanyang kaibigan bilang isang pro boxer, at siya ay tuluyan ng hindi pinansin at dahil sa namumuhi si Takeda na magkaroon ng kaibigan at hinamak si Kenichi, na ang pagkakaroon raw ng kaibigan ay isang kahibangan lamang. Ngunit sinabi ni Kenichi na hindi niya makakayanan na iwanan ang kanyang kaibigan sa ganun lang na dahilan na kahit siya ay maghirap at matalo, at biglang inatake si Takeda na sanhi ng pag-atras ni Takeda at nahulog sa sirang bakod ng bubong at iniligtas siya ni Kenichi mula sa pagkahulog. At pagkatapos nakita ni Mew sina Takeda at Kenichi na nakasabit sa bubong mula sa kanilang bintana ng kanilang klase, at nagmadaling lumabas. At si Kenichi ay hindi sumukong hatakin si Takeda habang sila ay muntik ng mahulog, hanggang sa magkamalay si Okita at silang dalawa ay hinatak ni Okita. Ngunit nadatnan ni Mew sina Kenichi at nakitang nakahiga si Kenichi, at sa sobrang galit niya ay binugbog niya sina Okita at Takeda, at pagkatapos dinala ni Kenichi at Mew ang dalawa na parehong nabugbog ni Mew ang dalawang miyembro ng Ragnarok sa klinik ni Akisami. Ginamot ni Akisami ang mga pinsala, kabilang ang paralisadong kaliwang braso ni Takeda, at ang pinsalang sumira sa kanyang pro boxing career. Dahil sa naayos ni Akisami ang mga buto ni Takeda na naparalisado, ay nagtanong si Takeda kay Akisami kung maari pa ba siyang sumali muli sa boxing, ngunit nalungkot si Takeda nang sagutin siya ni Akisami ng isang pabirong patawa, ngunit biglang binawi naman ito ni Akisami at sinabing kahit maging isang kampyon pa si Takeda sa wrestling ay maari siyang sumali sa boxing. Umuwi si Kenichi sa kanilang bahay, na pagod mula sa laban niya kay Takeda, habang ang kanyang ama ay nagnanais na tanungin si Kenichi tungkol sa ginawa niyang pagbukas ng bote ng kamatis. Ngunit lumapit ang kanyang ina at muling inutosan ang kanyang ama na buksan ang bote ng kamatis na nahihirapan sa pagbukas, ngunit nagulat ang kanyang ama nang buksan ni Kenichi ang bote ng kamatis ng walang kahirap-hirap, na ngayon ay napapansin ang malaking pagbabago ni Kenichi na tila naging mas malakas kaysa sa kanya. Samantala, matapos marinig ni Kisera ang pagtraidor ni Takeda, ay inutosan nito si Shinnosuke na dalhin sa kanya si Kenichi upang imbitahan na sumali sa kanilang gang, habang si Kenichi ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay kasama si Mew, na hindi mapalagay si Kenichi kung paano niya dapat ipapahayag ang kanyang nararamdaman kay Mew, ngunit ang lahat ng payo na natatanggap niya ay walang silbi. Kalaunan ay magkasamang namimili sina Mew at Kenichi sa bayan nang biglang makasalubong nila ang grupo ni Koga.
kasama ang membro ng Ragnarok na si Shinnosuke Tsuji. Inatake ni Koga si Shinnosuke nang malaman niyang may binabalak ito kay Kenichi para sa kanyang planong sumali si Kenichi, ngunit itinapon ni Shinnosuke si Koga sa basurahan, dahil ayaw niyang pakialaman siya sa kanyang plano at dinala si Kenichi sa isang lugar, habang si Mio ay tumawag sa kanilang bahay upang ipakuha ang kanilang pinamili at ipinaalam ang tungkol kay Kenichi. Mabilis na sinundan ni Mew sina Kenichi upang tulungan si Kenichi, ngunit ang manyakol na si Ken Saima ay mabilis na sumunod kay Mew habang nagbe-video kay Mew at nagsasabing pakiramdaman daw nila kung ano ang mangyayari bago sila tumulong kay Kenichi. Doon ay kinumbinsi ni Shinnosuke si Kenichi na sumali sa kanilang gang upang maging pinakamalakas at mangganguna sa Ragnarok at inilahad ang pag-utos sa kanya ni Kisara na patayin si Kenichi. Ngunit nagalit si Shinnosuke nang tumanggi si Kenichi at pinuna ang kanyang paraan ng pag-iisip, at hinamon siya ni Shinnosuke na makipaglaban, ngunit nagalit si Kenichi nang tawagin siya ni Shinnosuke na isang duwag hanggang sa nag-asara ng dalawa hanggang sa umatapi si Shinnosuke at nasapol ang mukha niya ni Kenichi. At muling nagpasuntok sa noo si Shinnosuke dahilan upang mamaga ang kamao ni Kenichi nang ngayon ay mukhang medidihado si Kenichi.